Okay, hello sa'yo Capricorn. Welcome sa Happy Angel Reading. Pati din Crosswatcher is welcome po. So, Capricorn, ang Disyembre ay hindi lamang sa isang buwan ng holiday, no? Ito yung panahon ng taunang pag-audit. So, bilang isang ruler ng structure at legacy, alam mo yung tagumpay ay nasa detalye at ang anumang leak sa pundasyon mo ay dapat ayusin bago simulan ang bagong taon, no? So, ayan, i-audit natin ang iyong finances at ang iyong lab closure mo, no? Ito yung linisin natin ang structure mo bago mag 2026. So handa ka na ba na i-audit, no, ang finances at ang lab closure mo? So, gagamitin natin isang 10 spread, no, financial structure at ang iyong emotional structure. So, medyo magki-cleansing lang po ako, no? Ayan. So, hinaan niyo po ang inyong sounds pero alam ko naka-noise gate tayo so baka hindi niyo rin marinig pero I'll do the prayer po, no? Ayan, thank Ayan. So, Capricorn, handa ka na ba? Handa ka na bang i-audit ang iyong financial? So, una natin is ang financial mo, 5 card sa financial at 5 card din sa iyong emotional structure. No? So, hatiin natin ng reading ng dalawa. So, ito yung mahalagang seksyon, no? 5 card sa bawat isa. So, unahin natin ang iyong financial structure, no? Para kumpleto si Ricardo at meron ka rin mga guidance sa iyong mga gabay, no? Okay, para po ito kay Capricorn, no? Para kay Capricorn, titignan natin ang tema, ang natutunan mo, no? Which is beautiful. Ang tema, natutunan mo, ang aksyon, at ano yung sabihin natin, ang pinakapayo sa'yo, no? Ayan. So, titignan sa financial at sa iyong emosyonal, no? Okay, sa unang 5 card, sisiyasatin natin ang iyong financial habit, ang mga utang na dapat palayain at matibay na energy na dadalhin mo para bumuo ang iyong wealth sa 2026, no? Ayan, para po ito kay Capricorn sa kanyang pinansyal. Yan, meron ka na kaagad na 8 of Cups and Knight of Wands. Tapos, wait, guys. Oh, meron ka rin 3 of Cups dito na kanyang pinansyal. Kanyang pinansyal. Wow, may mabilis na darating sa'yo. Oh. 8 of Wands. Capricorn, ayan, may pag-aaway, may competitive energy, no? Baka yan yung pinapaiwas sa'yo, maging competitive, no? O, okay, so 5 pa, no? Para sa iyong Grace for Guide. Sa kanya namang emosyon, gagamit tayo ng ibang card, no? Ayan, deck. Para po sa kanyang emotion, para po sa kanyang emotional structure, sa huling 5 card, titignan natin ang boundaries, emotional burden at unmet expectations sa iyong relasyon, no? So, aling baggage ang kailangan ng i-liquidate para sa isang mas healthy? Ayun, ang pag-ibig talaga, no? Ayan, tignan mo. So, sa baba ang iyong pag-ibig, no? Ang iyong emotional structure. Ayan, yung boundaries, emotional burden, at unmet expectation na kailangan ng i-liquidate, no? O talagang parang some of you is dealing with fire sign, no? Aliens. Ayan, may 3 of Wands ka. Ay, may 9 of Wands. Strength. The Empress in reverse. Then, financial guidance sa'yo, no? Financial guidance.
Para po kay Capricorn. Capricorn, quiet retreat daw, ayan. Quiet retreat at Archangel guidance, kukuha rin tayong Archangel guidance nak, 'no? Naku, victory, aba, kanina rin sa Taurus victory, aba, panay victory kayo ng December, which is nice, 'no? So, Capricorn, ito ay very detalyadong reading, 'no, na talagang may hamon din para sa sa'yo, Capricorn. So, ang card dito ay nagpapakita din ng malaking pangangailangan para sa freedom or sabihin natin releasing sa matinding self-control din, 'no? So, andito yung tema ng finances ngayong taon, 'no? Kung nakita mo itong Eight of Cups, ibig sabihin ang emotional detachment sa pera. So, ang taon ay may temang walking away dito, 'no, mula sa isang financial sabihin natin, sa isang financial situations na hindi na nagbibigay ng fulfillment, kahit na tila may sapat na security, no? So, kung makikita mo maaring sa taong ito, sabihin natin na nag-quit ka sa isang high-paying job dahil hindi mo gusto sabihin natin, hindi mo gusto o may business kang iniwan kahit kumikita ka dahil hindi mo na ma-align ang values mo rito, 'no? Halimbawa, yung nilisan mo ang isang toxic na high-profile company dahil sa unfulfilling ito kahit na magandang sweldo. So, ang aral ay ang totoong yaman ay nasa peace of mind, 'no? Kung makikita mo rito. And then kung sa iyon namang financial na aral na dapat mong na yung natutunan mo, ang aral na dapat mong dalhin sa 2026 din, 'no? Kumbaga ito yung planado at hindi pa dalos-dalos din ang ibig sabihin ng Knight of Wands in reverse. So ang aral na yun ay parang iwasan ang impulsive spending din or sabihin natin ang reckless investment. So kailangan ng strategy bago ang mga aksyon na 'yan, 'no? Kung makikita mo andito ang aral na dapat mong dalhin ay o yung sabihin natin mag-isip muna bago bago gumastos o mag-invest, 'no? Huwag maging too eager sa mga get rich na quick scheme diyan, no? Ayan, kung makita mo ang dapat mo raw iwan ay ang sabihin natin ito yung Three of Cups, yung sobra-sobrang paggastos sa social life din, 'no? Ito yung celebrations o sabihin natin celebrations. Kumbaga palayain ang need na mag-overspend para sa social approval o parties. It's time to set limit daw ang sabi rito, 'no? Kumbaga, kung makikita mo rin dito, ito yung dapat mong iwan ang Three of Cups din. Kumbaga ito yung sabihin natin obligasyon na laging ikaw ang tagagastos. 'No? Sa mga especially sa mga social gatherings o ang paggastos ng sobra para sa mga regalo. Kumbaga ang social life mo ay hindi dapat maging drain sa bank account mo, 'no? Nakukuha mo na? Does it make sense po ba? Ayan, pero nakikita mo naman, ito yung payo sa'yo sa Disyembre, 'no? Napakaganda ang iyong payo actually, ang Eight of Wands din. Ito yung mabilis na aksyon. 'No, kumbaga ito yung panghuling financial na payo, 'no? Ito yung mabilis na aksyon sa pagplano rin. So, sa Disyembre ay oras para itong mabilis na pag-finalize sa mga financial plan mo. Kung meron ka mang mga pinaplano, ayan yung pag-budget, ayan yung yung savings goal mo, 'no? So, siyempre financial plans bago matapos ang taon, kailangan mo raw 'yan, 'no? So, kung makikita mo rito, sa Disyembre mabilis na implement ang budget na pinaplano mo. So, ibig sabihin huwag nang maghintay pa ng Enero para ayusin ang financial na document mo, 'no? Nakukuha mo na? So, kung makikita mo rito, ito rin yung sabihin natin pinaka-outlook mo, ang Five of Wands, ito yung competitive at stressful.
stressful na kapaligiran. So ang 2026 ay kumbaga magsisimula na may competitive environment o financial disagreement, 'no? Sabihin natin 'yan siguro cause ng mga kaibigan din na medyo nagtaka sa pagbabago mo. Dati ikaw nag-spend ng spend pero ngayon kumbaga, share-share na. Kumbaga baka nagtataka din sila. So yan din one of the ano rin 'no. Pero ang ano rin nito yung parang magsisimula ka kasi ang 2026 magsisimula na may competitive environment o financial disagreement din ito. So posibleng sa business partner or sa family asset o yung sa social life mo rin 'no. Yan, so kung makikita mo rito kumbaga, kumbaga maghanda para sa internal competition sa trabaho din 'no, sa pamilya kasi nga itong five of wands mo 'no, sa business din sa na simula ng taon din 'no. So kakailanganin mong matibay na strategy para maprotektahan ang mga asset mo diyan 'no, yan ang sabi. So ang nakikita mo sa iyong emotional structure naman nak, andito ang pinakatema ng pag-ibig ngayong taon, nakikita mo is Three of Swords in reverse, ito yung healing mula sa heartbreak, 'no? Ang taon mo ay nakatuon sa mahirap na parang proseso ng paggaling, 'no? Ito yung siguro itong 2025 mo, remaining months mo yung kumbaga ito yung taon din na nakatuon ka sa mahirap na process ng healing mula sa heartbreak or sabihin natin matinding separations o matinding sakit or let's say betrayal o ito yung pagtatapos ng relasyon din. So, naghahanap ka ng closure mula sa sakit na yan or sa kirot na yan, no? Kung makikita mo, kumbaga sa Three of Swords in reverse, ang pinaka-team, yung kumbaga, ah, ito yung parang gumagaling ka pa rin mula sa isang painful separations or conflict it could either sa family or sa partner mo, no? Kumbaga, ito rin yung sinasabi natin, ang healing ay dahan-dahan, ngunit nangyayari, no? So, you're still on the process of healing, some of you, nak, no? Halimbawa, no, yung matapos ang isang betrayal ng kaibigan o sabihin natin ng partner, mas pinili mo ring harapin ang sakit para makapag-move on ka, no? Sa halip na itago lang ito, no? Kumbaga, nakikita mo ang aral mo rito, nak, is andito yung Knight of Wands in reverse na kailangan mong dalhin ang aral ng self-control, 'no? Tuwing may mga especially tuwing may mga conflict ka, huwag kang magsalita o mag-react habang galit, 'no? Watch out with your emotions. Kumbaga, ito yung kailangan mong dalhin, ang aral ng self-control. Dahil ang Knight of Wands, ito yung iwasan ang pagiging impulsive din at ang emotional na reactions at verbal attacks sa mga mahal sa buhay, 'no? Kumbaga, matuto munang huminahon, 'no? Makikita mo rito ang emotional burden na dapat iwan din is yung pagod, 'no? Ito yung pagod sa pag-aalaga. Kumbaga, because this is Nine of Wands, 'no? Ito yung iwan yung pagiging constantly on guard ka o ang emotional exhaustions mo mula sa labis na pagtatanggol sa sarili rin, 'no? It's okay to let your guard down, 'no? So, para hindi nakakapagod. So, kung makikita mo, iwan ang pakiramdam na kailangan mo laging nagtatanggol ka sa sarili, 'no? O walang sino man ang mapagkakatiwalaan din siguro, 'no? So, hayaan mo na ang mga baggage ng trayuman 'yan, 'no? Yan ang sinasabing iwan mo na. And then ang payo mo is napakaganda which is the strength. So, ito yung awa sa panloob at lakas, no? So, gamitin mo ang Disyembre upang hanapin ang mga lakas sa loob, your inner strength. At siyempre pakikiramay din ito 'no, kumbaga harapin ang vulnerability ng mga calmness at hindi aggressiveness 'no. Kumbaga more on compassions ang sinasabi ng payos din sa'yo. So because ang Disyembre parang ito yung humihingi ng malumanay na paghawak sa mga sensitive at emotional na matters 'no. Kailangan mong magpakita ng compassion sa sarili at sa iba rin 'no. Ayan, kung makikita mo ang outlook mo rito. So, ang pinaka-Empress in reverse, actually 'no, ang pinaka-outlook mo sa simula ng taon kumbaga mag-ingat sa self-neglect 'no, at
Kung sabihin natin o pakiramdam na unattractive ka, na parang wala kang tiwala sa sarili mo, na hindi mo gusto ang sarili mo, sinasabotayan mong sarili mo, 'no? Ang energy na 'to yung nagpapakita ng pangangailangan din na mag-prioritize sa self-care, 'no, at self-love. Kaya i-appreciate mo sarili mo, mas una mong gawing responsibility ang sarili mo kasi naka-Empress in reverse ka parang parang emotional insecurity 'to, 'no? Kumbaga hindi ka nag-aalaga ng sarili mo. So, dadalhin mo ang energy ng kawalan nurturing at self-care. Gusto mo ba 'yon? 'No, so at least nalaman mo na ngayon. So, mag-focus sa self-care din, 'no? So, posibleng insecurity din or sasabihin natin yung pagiging attractiveness mo or self-worth mo. So, sana mag-focus ka diyan, mas lalo mong bigyan ng tuon daw ang loving yourself, 'no? So, kung makikita mo ang reading dito nagpapakita ng pinakasusi ng ano mo nak, pinakasusi ng tagumpay ng Capricorn sa 2026 ay nasa pagpapalaya sa sa impulsiveness sa pera, 'no, at emosyon. So, at pag-aalaga ito sa sarili 'no, yung self-nurturing mo. So, ayusin mo ng December 2011. So, that is the last time na itong December 2025 mo 'no, na maayos mo ang lahat at malalaman mo nagkaroon ka ng kaliwanagan 'no. So, kung makikita mo ang pinakabuod mi rito nak 'no, sa finances, ah, andito yung sabihin natin iwanan mo ang pagiging impulsive at spending sa pinansiyal 'no, at sa paggastos para sa social approval at sa mga social approval 'no, sa mga kaibigan ikaw na lang lagi gumagastos 'no, at sa Nine of Wands in reverse 'no. Kumbaga, kailangan mabilis na aksyon at paghandaan kailangan mo rin mag-apply ng strategy dito 'no, sa Eight of Wands 'no, ng mabilisan upang siyempre harapin yung mga competitive na financial environment mo sa 2026 'no. Paghandaan mo na 'yan itong December 2025. So, sa emotional naman, sa pag-ibig iwanan yung pagiging constantly on guard ka at very impulsive sa iyong emosyon at sa iyong reaction. Minsan baka nasasaktan mo na yung partner mo 'no, ang pamilya mo. 'Baga yung too much reaction ba 'no, kumbaga ito ang hope at ang iyong ano, hope at ang iyong lakas dito kung makikita mo gamitin mo ang inner strength mo 'no. This is the strength card at compassions para mag-heal at iwasan ang self-neglect din 'no, at insecurity na dadalhin mo sa bagong taon. So 'yan ang pinaka-tema mo nak sa iyong ano 'no, so sana nagustuhan mo and then meron kang card of victory rito para sa iyong Disyembre. Archangel Saldapon ang sabi niya narinig daw ang iyong prayer. Ayan baka nakita natin may problema ka sa iyong pag-ibig, ayan meron kang healing na mare-receive at least you're trying your best 'no. So hopefully na mawala na 'yan sa 2026. 'No, yang ano sana gumaling ka na ng December. So try siguro na mag-iba ka rin ng focus 'no, kumbaga have ano rin, have time for yourself at gawin isang responsibility mo 'yan. Nakita natin isang napakamasagana rin ang iyong Disyembre, 'no, parang actually you deserve some retreat nga daw, 'no, parang it's time to disconnect. Ayan, hindi ko sama yung medyo may plano bang out of town or mangingibang bansa para sa inyong December? So kumbaga, sa December din, it's time daw na disconnect from outer world so that you can discern the process of your thoughts and feelings from your inner world. So create this quiet time for yourself and you'll have more clarity about what to do next, no? So yan nga nakita natin meron kang pinaprocess na healing na gusto mong makuha ng December. Alam mo, yan yung siguro yung pinagdaanan na disappointment at heartbreak, no? Mga betrayal na pilit mo ni rin namang kinakalimutan 'no, you are letting it go at magiging successful naman na nakikita natin dito kasi may victory ka rito, may victory card ka 'no. So, sa mobility naman ayan you deserve kumbaga you deserve some ano din unwinding, quiet retreat para, sa ingay ng ating mundo 'no, ibig sabihin it's time to disconnect from the outer world. So, ibig sabihin go inner peace ka naman daw. Siguro it's about time na mag-solitude ka rin 'no, para magkaroon ka ng new perspective din sa buhay 'no. At nakita natin dito is you are actually been through a lot sa iyong finances din at sa talagang pilit mong binabago ang ano mo 'no,
ang nakaraan na buwan mo, tignan mo 'no, talagang you are getting away. So, sa Disyembre mare-receive mo 'yang paglayo mo sa mga utang siguro 'no, magkakaroon ka rin ng kaluwagan sa buhay. At nakita natin dito, too much spending lang din sa kaibigan. Ngayon medyo baguhin ng style, kailangan share-share na ano, 'wag na yung panay ikaw ang gumagastos. So, ang sabi rin dito, ibig sabihin pangalagaan, mag-focus din sa budgeting 'no, sa iyong financial para hindi ka. So, medyo may competitive ang pagpasok ng 2026. So, ngayon nalaman mo na 'to, so at least alam mo na how to deal with it 'no, para maging maayos, para mabago natin ang competitive energy. Sabagay, sa financial naman talaga, eh, 'no? Kumbaga sa financial talaga dapat ka rin maging competitive sa ano 'no, sa iyong surrounding para maprotektahan ito 'no, para hindi mawala siyempre. But 'wag naman yung grabing away na makikita natin. 'Wag yung sa time na gagawa ka ng hindi maganda ano. So ayan, so napakaganda ng iyong reading actually 'no, sana nagkaroon ka ng pagninilay-nilay at nagkaroon ka siyempre ng iyong ano 'no, new perspective. So ang tagumpay mo Capricorn sa 2026 talagang nakasalalay sa kakayahan mong i-control ang impulsive na ugali mo rin 'no, para, sa pera man o sa emosyon. At siyempre sa pagpili mo kung ano yung iwanan at ang mga emotional burden at social pressure na 'yan 'no. So, siyempre upang makagawa ka ng mas nurturing at stable na pundasyon din para sa iyong, unang pagpasok ng 2026. So, ayusin ng December ngayon 'no. So, ayan, I hope na maging tulong ito 'no, para at least alam mo kung papaano ayusin 'no. Ayan, thank you sa'yo and God bless you din 'no. How about you have a card of victory 'no, para nakita natin you're gonna have a blessed and very successful at matagumpay na December 2025. Ayan 'no. Merry Christmas, ayan. God bless you all. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered.